Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who establish everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord.
Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable Stories. Kwento Buhay. at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Mga pangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes, mapapakinggan na po natin ang mga kwento ng inspirasyon mula dito sa MX3, Dito Ako Believe. Simula at pangarap. Ipinanganak sa Maynila at lumaki sa Imus, Cavite. Ngunit dahil sa sitwasyon ng pamilya, naranasan niyang palipat-lipat ng tirahan at kumukup sa iba't ibang kamag-anak sa Mandaluyong at Santa Mesa o Santa Rosa. Sa murang edad na 6, naulila siya sa ama, habang ang kanyang ina ay nagtatrabaho abroad at tuluyang nawala ng halos 2 dekada. Pagsubok at pagbangon. Mga pangga, sinubukan niya ang buhay abroad sa Macau. Ngunit napagtantong hindi pera ang sukatan ng tunay na kaligayahan. Pagbalik sa Pilipinas, nang mabaon sa utang, pumasok sa iba't ibang trabaho. 10 beses siyang bumaksak sa interview, ngunit hindi sumuko. At sa ika-11 na pagsubok, natanggap siya. Isang hakbang na tuluyang nagbago sa direksyon ng kanyang buhay. Gabay at pundasyon. Ito nga't ngayon ay may sarili na siyang bahay, may oras para sa pamilya at nabubuhay ayon sa sariling termino. Higit sa material na tagumpay, ipinagmamalaki niya ang mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Para sa kanya, ang tunay na reward ng sakripisyo ay hindi lamang ang ginhawa sa buhay, kundi ang kakayahang maging daan ng pagbabago sa buhay ng iba. Sandigang banal na salita. Sabi nga dito, ang kanya pinaniniwalaan ay mula sa Mark 11:24. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Mga pangga, mula sa kahapong puro kawalan, tungo sa bukas na may katatagan. Makasama natin ngayon si Mark Huy. Magandang hapon, Mark! Magandang hapon! Ayan. So, magandang hapon nga rin po pala sa mga listeners ng Energy FM. Ayun, naku, Yes. maraming salamat at alam mo ba, partner, kung saan pa galing si Oh. Mark at napakalayo. Siya po ay galing pa sa Lipa City, Batangas. diba? kababayan ni Kara at Lindsay. Yes. Kamusta naman po ang biyahe? Yun lang maganda din. Hindi siya matraffic ngayon. Nako, mamaya po yan. Kasi alas 5 naman talaga, Oo. medyo sabay-sabay ng labasan ng mga empleyado. But Oo. anyways, maraming salamat po sa inyong time na nilaan nyo sa amin ditong programa. At Yes. ako'y nagagalak din po, no? Bukod sa kayo po'y aming naimbitahan. At nakasama ko po ang aking partner Yes. na si DJ Sheena for how many months? 4 Oo. months, no? 4 For- months. akala no? ko 4 years. Akala ko 4 years ang dating kasi ang tagal din eh. Diba? But anyways, ito gusto nating alamin ang storya ni Mark, no? At alamin natin, partner. Ito nga kanina, no, nabanggit mo yung, kumbaga yung mga pinagdaanan niyang struggles Jimbo Natawa pa ako sa'yo kanina, ano yung Santa Mesa? Oo, Santa Diba? Rosa pala yun. Kasi Oo. madalas ako dun eh. Kinabahan ako sabi ko parang may ma-spill dito na ano Oo. Kakaulian tayo, brother. Diba? Pero grabe po yung mga pinagdaanan ninyo, no, Mm-mm. bago nyo na-achieve kung ano na yung meron ngayon. Actually, kanina off-air, napagkwentuhan natin, partner, napaka-komportable na ng trabaho ni Sir ngayon. Ni Mark, no? Oo. So, paano nagsimula ito, Mark?
So, saan ba natin sisimula? Simulan natin kasi ito ay ipinanganak sa Maynila pero lumaki sa Imus, Cavite. Oo. So, Yung palitan, oo, no? paano, kumbaga, bakit ganun ka, paano nangyari? Lumaki ka sa Manila, pero ipinanganak, no, sa Maynila, tapos sa Imus ka. Ikaw Yes. ba'y tubong saang probinsya? Wala talaga eh. Kasi Wala? nung pinanganak ako sa Manila, yun yung place of birth ko lang. Mm. Pero palipat-lipat Sa na kami Oh, Manila? nun. yung palipat-lipat. Sa may Manila Doctors pinanganak na. Oo. Pero kayo Pero nakatira. sa Santa Mesa rin yung... Sabi ko Oh, sa'yo, diba? So, medyo tumama ka rin. yung Santa Rosa, meron din. Oo, may Oo. part Pwede din. din. Tingnan mo, sabi Ang ko, galing kilala ko mo, siya, Santa sabi ko Mesa na eh. And then, napalipat kami ng Imus. Doon talaga yung parang growing stage ko, nandun na kami. Dahil yung mama ko noon may planong mag-abroad. So, iniwan kami ng mga lola ko doon sa... May kamag-anak kami na nauwi. At least malapit, di ba? Binilin kayo doon. So, kamusta at yung time ba na yun, napalipat-lipat kayo, nagtataka ka na? Malinaw naman sa akin yung sitwasyon nun na sasabihin ng mga tsahin ko na, dito ka muna sa Mandaluyong, dyan sa may Maribeles. Or minsan, babalik ako ng Imus. Alam mo, ang mahirap sa ganyan, no? Siyempre, may mga kaibigan ka. And bilang bata, di ba, minsan, Oo. yung May kumbaga, mga kilala ka na. iiwan ko to, Oo. paano na yung kaibigan ko? Oo. Hindi ka ba nahirapang mag-adjust? Nung una, pero dahil nga paulit-ulit Nasanay na siya, ka na. normalize mo na, nakita ko rin, it's an advantage kasi I get the opportunity to meet a lot of people at the very young age. Ano bang Baga doon tayo natutong yung foundation na paano ka makikisama. ano bang trabaho ng parents mo noon? Yung father mo tsaka yung mother Ang mo? tatay ko, ang kwento sa akin ng mama ko noon is nagbi-business siya. So nagkasakit. Anong business? Nasa exporting daw sila noon eh. So yun yung balita sa akin. No? Tapos hindi naging maganda yung takbo ng buhay na matay siya. So, yung nanay ko ngayon, napilitan siya na parang ang way niya to support us is mag-abroad. Kaya at the very young age, iniwan kami sa mga lola ko, which is yung nanay niya. Tapos yun, doon na siya nag-abroad noon. Yun din ang isa pa sa mahirap pagdaanan, no? Na, syempre, wala yung, kumbaga, physically, hindi present yung nanay mo. Yes, Paano yes. kung kunwari, gumagraduate ka, may medalya ka makukuha? Dumating din ako sa point na gano'n na kinwestiyon ko rin na parang bakit ganito yung nangyayari Oo, sa kasi akin. Kasi nakikita mo may, yung- tunay yun. May nakikita mo yung nakikita mga ka klase umakyat mo sa eh. stage. Kompletong pamilya. Or halimbawa may events sa school na kailangan mong, naalala ko noon, Boy Scout. Ayan. Diba? Kailangan ng ano doon. Di ba, sinusuotan yun ng nanay, Oo, so, parang may ceremony kuya or ko pa whatever. ngayon yung nagninong sa akin doon sa ano. Mm. So, yun yung mga siguro pinagdaanan ko na natuto ako or namulat ako na lumaki na wala talagang magulang. Mga tsahin ko, lola ko, ang talagang aruga sa aming magkakapatid. Ang hirap ng partner, no? Ang mother mo ay nagplanong mag-abroad. Tapos sa murang edad na 6, ang father mo ay Patay na. nawala. Anong kinamatay? Nagkasakit siya eh. Tapos, Anong sakit niya? hindi ko na rin man. Kasi talagang bata pa ako. Bata. Pero sinasabi nila, it's heart attack. Heart mga attack. ganun. Yun, no? Kumbaga, syempre partner, lalo na kung lalaki, Oo. kailangan meron kang father figure talaga Yes, na, oo. Gagabay oo, sa'yo. magiging inspirasyon mo. Oo. Kumbaga sa mga lalaki, di ba, sila yung mga iniidolo na, paglaki ko gusto ko maging katulad ng papa ko. Ayun lang Ganyan. din, lumaki ako na walang father figure. Pero may anong pangarap mo nung bata ka? Ano Gusto gusto ko mong maging? magpulis. Pulis. Pulis Oh, talaga. pulis talaga. Ang layo na kinalabasan Oo. ngayon. Oo. Bakit yun ang naisip mong kunin? Siguro nung nakikita ko nun, sa panonood ko ng TV, na parang, maganda yung ginagawa ng pulis, na Ganda ng forma, di ba? nanguhuli ng mga masasamang Mga bad tao. guys, Ganyan. sasabihin parang, nila. di ba, syempre, pag growing up, nagiging reference mo na, heroes to mga Yes. ganun. Oo, tama. So, ganun ko siya tinitingnan. But alam naman natin, as life goes by, nag-iiba siya. So, ganun yung... Tsaka lalo na kung sa financial, no? Yes. Medyo- And timing din, yung pagkakataon na baka hindi talaga yun. Kasi nag-try din ako nagpaalam ako nun sa mga tita ko na, mag-apply ako or mag-enroll ako sa PNPA. Pero, hindi yun yung pinadala nila ako nun sa Macau. Ayun na, so nabanggit itong sa Macau, ano? Nung nagpunta ka sa Macau, ikaw lang mag-isa, wala kang kasama? May pinsan akong nag-i-stay doon. Bali, ang sistema nun way back, I was 18 years old noon.
maraming pumapasok ng mga Pilipino sa Macau as a tourist, then naghahanap ng trabaho. So parang ganun din yung approach na ginagawa Sugal namin. talaga ang Mm. ano nito, no? Kasi sabi ng mga tita ko, wala ka namang gagawin dito Oo. eh. And way back yung buhay natin nun. Laging ang thinking natin, the greener pasture is always working abroad. Totoo. So, syempre, ako naman, thinking ko, sige nga, subukan natin. And 18 lang naman ako nun eh, fresh graduate ng high school after 8 years, yun nga. So, sabi ko, So, hindi ka testing. na nag-college. Hindi ka na nag-college. So, after Hindi high na. school mo, graduate, Diretso na. diretso na. Yes. Kasi, sa totoo lang, hindi rin naman ako nakapag-aral ng maayos. Kumbaga, naging bulak-bulak ko. Yun yung mga panahon na masasabi ko, pag ang isang bata lumaki na walang gabay, medyo naliligaw talaga ng landas. So, yung time na yun, na ginagawa mo yung pagbubulakbol, ikaw ba, may tampo sa magulang mo na? Yun yung mga time siguro na parang rebellious days ko. Kasi nga, hindi ko alam ano yung buhay ko nun. Maraming question nun. So, literal, Ilan mo kayo magkakapatid? 4 kami. So, meron akong kapatid sa nanay ko na 2 plus yung kami nga ng bunso namin. Sino 2. pinakamatanda? Ako, dun sa batch namin. So, ako yung... So, yun. Fast forward natin. Nakapasok ako sa Macau noon. 2 years, labas-masok ako noon. Every time na ma-expire yung visa ko, uwi ng Pilipinas. Tapos, attempt ulit. Kasi ganun nga yung sistema way back eh. Pasok ka as tourist. Subukan mo yung kapalaran mo. If makakahanap ka ng trabaho doon. Kaso, di ba, parang hindi ka pinalad. Yes, kasi hindi naman ako mapili. Talaga lang hindi siguro Wala lang para talaga. sa akin. Kasi kahit ano, pinasok ko doon eh. Nag-car wash ako doon. Nag-construction ako, naalala ko. And isa pang kung may share ko lang din sa mga listeners. Meron akong pinasukan noon, cleaning company. Kaso mo, sa gabi, maglilinis ka, bintana ng mga building. Ang Ano taas. yun, no? Nakakatakot. Dapat may harness ka So pa sabi, doon. sabi ko nga, hindi ito yung para sa akin. Kinabukasan di na ako bumalik kasi sabi ko magkano lang naman kikitain ko doon, mamaya mahulog pa. So talagang hindi ka pwedeng maarte talaga eh pagdating sa mga pagkakataon or opportunity. Try lang ng try nun. So, ibig sabihin nun, invest kang... Sa loob ng 2 taon, Oo, pabalik-balik sinubukan ko, ka. apply ng waiter. Napaisip ka ba minsan sa sarili mo na bakit itong nangyayari sa buhay ko? Una, parents mo. Diba? Parang, syempre that time, inisip mo bakit parang hindi sila supportive, tapos napariwara ka o nagrebelde, tapos pagdating sa trabaho na in-apply mo na gustong-gusto mo naman kaso hindi ka pinalad, napatanong ka ba na bakit ito yung buhay ko ngayon? Laging, ganun yun eh, pagka, especially yung mga younger days mo, wala ka pang talagang nasa tamang pag-iisip or yung level ng maturity mo. So may mga ganung questions talaga sa buhay na, bakit ako yung dumadanas ng ganito? But yun nga, buti na lang din may mga tao rin na nagpapayo sa akin noon. Ano nasa isip mo? Ano nagpapalakas ng loob mo na kayanin ko to? Kakayanin ko to? Lumaki kasi ako na parang sarili ko lang yung kakampi ko noon eh. So wala akong ibang dedependehan kundi sarili ko lang din. So inisip ko na lang din na kung mapapunta ako sa masama or hindi maganda, ako yung may kagagawan nun eh. So I Choice really have to yan. choose a life for me. So hindi ko pa man din na-figure out nun, pero at least alam mo, hindi ito yung direction or yung ayaw mo doon sa direction na hindi ka mapapaganda. Tama. So yun yung parang, yun yung naging guiding light ko na somehow, yun din yung tumulong sa akin to make decisions na ganun. Kasi partner, no, ito pa yung nabasa natin kanina, no, na nabaon ka sa utang. Isa pa yun. Tunay. Pag naalala ko yun, especially nung panahon na mag-start na ako magbuo ng pamilya. No? Kasi yung mga katrabaho ko rin, mangungutang, nahawa ako eh. Sabi nila, may mapagsasanlaan ka ng ATM mo nun. Kakasal kami ng misis ko. Wala naman akong budget. And lumaki ako na hanggat maaari, ayoko nang idepende sa Humingi mga ng tulong. Oo. Kasi Gusto nga mo sarili lumaki mo. na akong nakadepende sa kanila eh. Kumbaga independent ano ka na kasi Hanggat maaari, yes. ayaw mo nang humingi ng tulong sa Ayokong pamilya. bigyan sila ng isipin or Ayaw ayoko mo maging maging dating burden. Yes, Oo. pabigat. So, sanla ng ATM. Yun, pala utang, tapos Naumpisa mo sa maliliit. Ganyan. tapos nabaon din sa credit card kasi dumating sa point na yung panganay ko noon, yung pang-grocery namin, kinakaskas namin sa credit card, hindi ako marunong gumamit ng credit card. Pag naipon pala na naipon yung utang mo doon, lumalaki. Oo, may interest. So, nagtatago ako noon. Amyado ako talagang, yun yung mga buhay ko noon kasi for me, I can say, I'm still figuring out life back then.
So, yun yung mga nabaon sa utang. Tapos dumating din sa point na wala nang ang panggata. So, nag-uusap kami ng misis ko paano to. So, sabi ng misis ko, meron akong alahas dito. Or kung ano mang gamit na pwedeng ibenta. Kasi nga, nasa thinking kami na hanggat maaari, kung kaya naman natin gawa ng paraan. Gawa na lang Gawa ng muna paraan. natin ang paraan kaysa maging pabigat tayo. Pero sa tagal or ilang beses mo na ginagawa ng paraan yung mga problema, no? Dumating ba sa point na gusto mo na sumuko? Na parang ayoko na, hindi ko na kaya. Yung mga plano Dead mo, end na, yung kumbaga, yung no? mga plano mo sa buhay, ano ba, isuko ko na to. Total, wala naman nangyayari. Ilang beses ako nag-apply sa trabaho, Oo. pabalik-balik, sayang yung pera, ganyan. Yes, I agree with that. Kasi I think lahat naman, merong mga moments talaga na malalagay ka where sasabihin mo bakit ito yung pinagdadaanan ko. Suko. Parang ayoko na. May mga ganun, yung mga imposter syndrome. But, sabi ko nga, nasimulan ko na, andito na ako. So, try na lang, ituloy na lang natin. So, doon ko, little that I know, yung ganun palang thinking, nade-develop na pala sa akin yung resiliency. Kasi hindi naman siya automatic, ganun ka na kagad eh. Tama. Nade-develop siya dun sa process or dun sa journey mo. Every time na may malalagpasan kang challenges sa buhay mo, mas yung pala yung isa sa mga ingredients para tumibay ka. May ano ba, may pananampalataya ka o hiling sa Panginoon na pinangahawakan mo until now? Na nagpapalakas ang loob mo? Yes. Dati kasi nung nag-decide na talaga ako na sige ayusin ko na ang buhay ko, lagi kong hindi nadasal nun. Gabayan lang ako. So yun yung faith na pinangahawakan ko ngayon. Ano man yung journey ko ngayon, I always believe na si God or si Lord nasa likod ko lang nakasuporta. Yun. Ganun. Iba yung partner, kapag sinamahan mo na talaga ng pananampalataya. Tama. Dito ba, sa punto ng buhay mo na sinuko mo na lahat, meron bang sign na tipong hiniling mo na pag ito talaga nangyari, eto na yon, ibig sabihin, jackpot na ako. Ay, may dire-diretso na. maganda akong kwento dyan. Dati kasi, kung sa sipag at sipag lang, hindi mo ako mahanapan ng butas doon. Kasi talagang masipag kung sa trabaho. Lahat ginagawa ko. Minsan nga, nagdo-double work ako or like, call center days ko noon. Nagtitinda pa ako ng sapatos noon, pautang eh. Tapos pag rest day ko, takbo ako ng Cartimar. Dadalhin ko yung mga produkto. Dumidiskarte ka. Yes. Ang tawag nila doon, side hustle. Eh. Yes. Side Yes. hustle. Kasi that Gen Z. Pero, nadadagdagan na kasi yung mga anak ko noon. So sabi ko, hindi yung dating sapat, di na medyo, ubra. yes. So, you have to figure out a way. So, ang isip ko noon, diskarte lang. Pero, eto nga, nailapit ko nun sa misis ko na parang ginagawa ko naman lahat. So, eto yung mga moments na parang ayaw mo na rin or pasuko na. Nakwento ko sa kanya yung sitwasyon na parang nakakapagod din. Kasi dumadating ka rin naman talaga sa end na nababurnout ka rin. So, sabi ko sa kanya lahat naman ginagawa ko. Anong kulang pa? So, sabi niya, try mo kayang magdasal or sumama sa akin magnobina. So, yun yung naging way na parang sabi ko, nga try ko nga rin. Kasi lahat naman na ginagawa ko. Well, nagdadasal ako noon, pero yung spiritual, hindi pa ganun ka-solid way back. Yung So, relasyon mo talaga sa yes. Panginoon. So, nung sinimulan ko, sabi ko, try ko nga, attend lang kami ng nobina, dasal-dasal, hanggang sa, ayun na, naging part na siya ng lifestyle ko. And then, I can say naman talaga, after nun, medyo nag-iba-iba na yung takbo. Doon na nag-start na I get to meet people na makakatulong pala sa akin or somehow we will be giving me opportunities or magbubukas ng pinto. So parang yan yung sabi mo nga na maybe God is creating ways for me din. At ngayon, partner, ang nakakatuwa doon na meron na siyang sariling bahay. At Oo naman. Eto, meron na rin siyang sariling May business may na rin kumpanya siya. na, May kumpanya oo. na rin. Sariling Yes. Kumbaga parang etong time na to, simula nung sinuko mo yung sarili mo sa ating Panginoon, with the help ng iyong wife, napansin mo yung changes, yung parang gumaan ang buhay mo at marami pang opportunities na dumarating sa'yo. Ano naramdaman mo na sinabi mo ba kay Mrs. Finally, na, uy, nararamdam Actually, tama napag-uusapan namin. Parang doon niya na rin ako nire-remind, di ba? Sabi ko sa'yo. Kaya nga sabi niya, dapat makikinig kayo o sa mga may asawa dyan. Ayan. Makinig kayo sa asawa niya. Diba? Pero totoo yun, tsaka ang pag binigyan natin ang sarili natin sa Panginoon, dapat buong puso. Kasi iba dyan sinasabi nila na nagdadasal ka lang. By words lang. By words, tapos hiling.
then Yeah. hindi sinasa puso eh. So eto, this time, eto talaga, binigay mo na yung sarili mo sa Panginoon. Kaya And- tuloy-tuloy na. And have faith. Yan. Yan. At saka masaya doon, marami ka na rin natutulungan. Yes, kasi dun sa mga natutunan ko ngayon and how I have built my digital marketing agency, nagkaroon ako ng opportunity na mag-mentor or mag-coach ng mga freelancers. So kung ano yung mga natutunan ko, paano Diba? kumuha ng clients, na i-share ko ngayon sa kanila. Then, minsan nga nagugulat ako na hindi ko kilala. Last year, nag-talk ako sa isang freelancing event. May lumapit doon na from Visayas pa. Sabi niya, pumunta ako dito para pasalamatan ka ng Wow. personal. Diba? Kasi nga, meron akong naituro sa kanya na nai-apply niya, na gumana. Nakarelate siya doon sa mga So, parang, sinasabi mo. nagtataka nga rin ako parang kung titingnan ko yung mark ngayon versus noon, parang would have thought na Oo. yung dating makulit Di na ba? pasaway, Rebelde. lagi pinapatawag ng mga dean nila or teacher sa office. Sa guidance kung tawagin Yes, nila. yes. Suki ng guidance ko. Ngayon, mentor Diba, no? na, di ba? Ako naniniwala talaga ako no, na parang lahat ng tao, kumbaga, pag may experience ka, ito yung gagawin mong ito yung, kumbaga, tatawanan mo lang at ibibida mo to sa mga tao na nakaka-experience din, na kinaya mo. Yes. Diba? And siguro na-realize ko lang din na baka kaya ko rin natutunan yung meron ako ngayon is ako yung way para Yes. i-share din siya sa iba. So parang ganun ko na siya nakikita ngayon. So wala ring pressure of sharing kasi 'di ba sa iba, but i-share mo yung alam mo, dapat sa iyo lang yan. Eh sa akin naman kung makakatulong naman sa kanila, why not? Why not? Tama Diba? yan. Totoo. Kapag tayo may alam, ituro natin. Kasi nung Huwag panahon natin na wala rin kitipin. akong alam, sinare lang din naman sa akin Tama. yun eh. Hindi rin siya pinagdamot. So bakit ko ipagdadamot din sa Yes. iba? So Kaya, ganun ko siya nakikita. alam mo maganda yung sinabi dito, no? Yung banal na salita, partner, na sinasabing, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Parang yung sinabi niya kanina, di ba? Kumbaga, nanalangin ka na, hindi, eto na yun. Ito na yan, oo. Tapos, dagdagan na rin natin ng kilos talaga. Tama. I-align mo na pag may gusto ka, dasal mo. Pero syempre, kilusan mo. Tama. And yung belief na kahit wala pa sa'yo, ibibigay niya. Kasi isang na-realize ko rin, minsan pag hindi binigay sa'yo, dalawa lang naman yan eh. It's either hindi ka pa ready because marami ka pang kailangang ayusin sa sarili Tama. mo. Or, hindi talaga para sa'yo yan kasi meron pang Iba na nakalaan para sa'yo. naniniwala ako doon. Ano rin yan, or pwedeng redirection. no? Yes. Yes, tunay yun. Kaya hindi, dati kasi masama loob ko eh, pagka hindi ko nakukuha Oh, yung gusto mga mo. ano ko. Pero kung iisipin mo, parang, lalo na nung sa ganitong stage ko ngayon na parang, doon na nagme-make sense sa akin, kaya pala hindi ito yung, hindi ako nagtagal dito, or tinanggal ako nung amo ko doon na Kasi kung nandun pa ako sa kanya, baka wala ako ngayon sa... Tsaka may ibang plano pala ang Yes, Diyos sa ganun, atin. yun, tunay siya. Diba? tunay. May dahilan ng lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Yes. So ngayon, ano ba yung natutunan mo ngayon sa storya mo na simula pagkabata, nangulila ka sa iyong magulang, tapos ang dami mo pang pagsubok pagdating sa trabaho. Ano yung natutunan mo sa... Eto ngayon kasi medyo nag-matured na ako. Pumasok na ako sa edad na takwarents eh. So, Huwag ka mag-alala, hindi ka Warentahe na. nag-isa. medyo nakikita mo na yung buhay-buhay. Yes. So, masasabi ko ngayon na ang buhay pala talaga is really programmed for you to face challenges. So, ngayon, kasi ito yung mahirap na, ganito rin ako nun eh. Like, pag sinusubo ka, feeling mo lagi is, hindi mo dapat siya pinagdadaanan or hindi ka dapat nandito. Pero, yung pala yung binigay sa iyo na pagkakataon para pag nalagpasan mo siya, then yung reward nandun naman sa dulo. So, yung mga challenges na ngayon, hindi ko na siya tinitingnan as problem but more of it's a way of you to learn and lesson of life. Di ba? Pag nalagpasan mo siya, ibig sabihin, ganito pala to. So, alam ko na kung paano iiwasan ngayon. So, yun yung mga na-develop ko through the growth. Personal growth din talaga kasi parang sabi ko nga, kung kakausapin ko yung 20 years old na Mark, walwal dito, walwal doon pa yung gusto yung ginagawa nun. But ngayon, Baka batukan mo na lang. Oo, ano? no? yes. Mali. Kaya natutuwa rin ako if may mentor ako ng mga early 20s, tapos still figuring out. Ito yung mga life. mapupusok pa, itong mga kabataan na yan. Pero natutuwa ako, yung iba, yung mga nakakakusap ko at the very young age, may direction na sila eh. maganda. May So, plano at least na sa nabibigyan buhay, ko na diba? sila kaagad ng heads up na
ganito na yung mga gawin mo. Kasi sabi ko nga, nung panahon ko niyan, sobrang selfish or happy-go-lucky ko pa Yes, na tama. gagawin ko lang kung ano yung gusto kong nagpapasaya sa akin Mm-mm. without thinking kung meron ba akong naapektuhan na tao sa paligid ko. So, So ngayon, anong mensahe mo ngayon sa mother mo na na dati, tingnan mo ha, nagtatampo ka dahil hindi uma-attend kapag merong ibang activity sa school. So nakita mo ngayon yung buhay mo ngayon. Anong gusto mong sabihin sa mother mo? Actually, napasalamatan ko na rin naman siya. So sabi ko, goods naman ma, pagaling ka lang dyan. So ang sa akin naman kasi, natanggap ko na, nung bumalik siya, masasabi ko naman na medyo healed person na ako noon because of my family. Nakatulong din siya lalo na nung nagkaanak ako na parang sinabi ko na lang kung ano yung naranasan ko noon. Siguro it's time na hindi maranasan ng 3 anak ko. So, yun lang. Yun yung naging gabay ko rin siguro why ginagawa ko yung mga ginagawa ko ngayon sa buhay. Sa father mo na medyo maaga na wala, pero for sure, nakikita yung mga pagsubok na pinagdaanan mo at ngayon, napakaganda na ng buhay mo, pamilya, at malapit sa Diyos. Siguro salamat and gabayan mo lang kami. Ganun lang. Eto naman partner, syempre, ang babae sa likod ng kanyang tagumpay. Actually, natutuwa siya no? Oo. Nakita niya yung, nakikita ko si Madam. Gusto ko Oo nga, kausapin. ang ganda ng aura niya no? Oo. Parang very saya Naiya siya. Pero Very light. mensahe mo sa kanya na Yeah. siya mismo ang dahilan Oo. na lalo kang napalapit sa ating Panginoon. Siyempre, kay Sweetie, thank you sa suporta. Kasi kung meron man talagang taong nakakita nung pinagdaanan kong proseso since day one is siya yun. Kasi siya yung talagang umabsorb nung pasaway days ko. Talaga. Yun, medyo nagtiyaga lang siya. Tsaka matibay yung helmet na naipasuot ko sa kanya. Hindi Hindi nabasag. kagad natauhan. So by the time na medyo umayos ako nun, Tumanda nakapaghintay direksyon. siya, nakapaghintay siya. Ayun yung masarap sa pakiramdam no? Nung naabutan mo siya sa walang-wala, sa pinakamagulong yugto ng buhay niya hanggang sa parang maging malaking tagumpay, part no? siya na magkaroon ng direction yung ginagawa ko ngayon. Kumbaga hindi rin naman siya sumuko kasi I can say naman din na yung early days ng marriage namin, sobrang pasaway ko talaga. Dala-dala ko pa rin yung pagiging happy-go-lucky ko, mabarkada. Ang pinakamaganda, hindi siya sumuko. Buti na Diba? lang din, DJ Diba? Jimbo. Kumbaga parang inilaban niya. Pagpapasalamat mo talaga sa Oo. Diyos yan Inilaban niya at inilipit ka sa ating Panginoon. Yes. And siguro aside from her is yung mga taong nakapaligid din sa akin. Kaya if sa mga listeners natin, if meron man akong gustong i-advise, choose your circle wisely. Malaking bagay 'yun eh. Kasi kung gusto mo palang umayos yung buhay mo, kailangan yung 5 kasama mo maayos din. Tama. Kaya ako, partner, ganyan ako. Talaga? Malalapit Kaya ako pala kay hindi mo Rita na Cora. kami kasama. ikaw na yung pang-anim doon sa kasama mo. Si Tita Cora, si Sheena, diba? Ay, rin nasa circle of friends talaga. Totoo yan, naniniwala ako. Kapag alam mo, sa mga lalo na sa mga teenagers na nanonood at nakikinig sa atin sa radyo, kapag alam mo may malinaw, hanap ka ng iba. Diba, partner? Tama. Dahil dyan, Adar, ibigay mo na. Ay, nako. Eto nga, dahil nga na rinig natin ang kwento ng tagumpay at syempre ang inspirasyon sa bawat isa. Katulad mo, Jimbo, actually may mga matututunan talaga tayo Sobra, sa mga oo. istorya na naririnig natin na Kasi pwede natin i-apply. Yung time na niya, happy-go-lucky, ganyan Very talaga. timely. Tapos Santa Mesa. Actually, tunay if I may add din, doon sa journey ko noon, I get that opportunity or chances to meet a lot of people that are doing great in their lives din. So, dahil nang-interview ko sila, natatanong ko sila, nare-recognize ko ngayon yung mga patterns na ginagawa nila. So, ang gagawin mo lang doon, i-adapt mo kung ano yung sa tingin mo Tama. tama na Sa'yo. pwede sa'yo. Correct. At Tama. yung pangit, di mo mo gayahin. Tama naman kasi Diba? yun ganun siya eh. Ganon talaga ang buhay dapat. Dapat. In fairness. Maraming natutunan si Jimbo. Sobra Ay, ngayon. thank you. Sana pati yung mga listeners. Oo, Oo naman, lalo na panigurado yan. yung mga Gen Z natin nanonood at nakikinig sa radyo. Ayan.
Totoo. Dahil dyan, eto tanggapin mo ang paghanga at Ay, pagkilala thank kay you. Mark Huy para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga ipinagkaloob ngayong January 22, 2026. Ganap na alas 4 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang Ay, aming mga salamat. puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Ayan. Sarap pakinggan nung nabuo yung Believable Stories with Ay, Sheena. thank, Sheena, thank you. Thank you po Ah. sa Ah. thank you din sa opportunity to share Mark, my hindi story. lang yan. Meron pa. Ito po. Yes, meron pa Oy. tayong regalo. Ito, mula sa MX3 para sa ito. Ay, thank, Mula sa MX3. thank, Dito thank you ako din po bili. sa MX. Ayan, Di ba? para sa iyo. Thank you so much. Maraming salamat sa Mm. iyong istorya. At nako, panigurado maraming mga pangga natin ang nakarelate. Correct. Kaya ako, baka may gusto kang batiin, pasalamatan. Yes. Yung mga, yung Ayun. mga staff mo. ha? Maraming nagbilin eh. Ayan, Pero sige, sige, Ayan, go. samantalahin ko na to. Ako, ah. sige. So, shoutouts and hi nga pala sa aking Tribe family and sa Alae Freelancers family and sa Mentora. Yan yung mga groups that I'm affiliated with and sa family ko, sa wife ko. Pati doon sa 3 anak ko ngayon na nasa bahay. Ay, baka mga pangalan nanonood sila. dyan. Mga pangalan Kay na naman. Lorraine, kay Maureen, and kay Marco. Yan. Nasa radyo na papa niyo. Aww. Yun. And then sa family ko, mga kapatid ko, sa mga mentors ko rin, thank you kasi doon sa mga walang sawang paggabay niyo sa akin. And sa mga team members ko kasi I cannot see the agency na mabibuild siya ng ganun without your help. So yung para sa inyo rin yung ginagawa. Yun. Yan. Congratulations sa Thank you. inyo, sa inyong mag-asawa at sa inyong pamilya. Maraming salamat. Thank you At po. sa Yes. iyong time na from Lipa, Batangas. Oo naman. Correct. Talagang abot na abot ang MX3 dyan at ang Believable Stories. Baka next week naman po, baka sa baka nasa Amerika na. Nasa Amerika na, Pumunta no? na dito. Pwede. Hindi, salamat po ha. At ingat po sa biyahe ha, Mark, Yes. at sa iyong misis. Yes, at sana marami pa kayong matulungan, no? Totoo. Yes. Ayan, Thank you. maraming salamat. At again, mga pangga, at syempre sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Nako, kada po Huwebes ay mapapakinggan na natin ang kwento ng inspirasyon mula po yan sa MX3. Dito ako, Billy. Muli po ako pang inyong Jimbo Lises DJ na si Jimbo. Ako naman ang nag-iisang pabebot na si Sheena. At ito ang 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo, Sabihin mo! energy.